Ang church na po to ay malapit po sa aking puso. Kami po ay, ang pamilya po namin ay wala ho talagang tinuturing na pamilya sa laman. Dahil both of us are stranger po sa San Mateo. Subalit nakatagpo po kami ng isang pamilya na tinuturing na pamilya at malapit sa puso. Actually, ako na po ang nagsabi na kung ako ay makapag-fellowship, makapag-banding sa Jomsik, salamat sa Panginoon at ako ay nabigyan ng pagkakataon na muli po tayo magkikita-kita, magpapalakasan, kahit na po sa maiksing panahon. Salamat po sa Panginoon. Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. And I want you to see the things na nais na ipakita ng Panginoon at mapakinggan ang nais niyang sabihin sa atin at bigyan tayo ng lakas ng Panginoon, kapangyarihan para ito ang ating maipamuhay. I believe po that some of you are a worker, matagal na sa Panginoon, ang iba naman ay nagsisimula pa lang. Pero alam niyo po ba, in the eyes of the Lord, ikaw man ay baguhan o datihan, kamakailan lamang o matagal na, all of us is the same. We are brothers and sisters. We are all children of God. Amen po ba? Hallelujah. Naghalo po yung aking emotion. Bakit po naghalo ang aking emotion? Sapagkat nung makaraang araw po, ako ay nag-i-scroll sa social media at nakabasa po ako doon ng mga kilala kong mga great man, formerly great man, formerly devoted, formerly they could stand for their faith. But sad to say, lahat po sila ngayon, and almost of them, and others, they denounce their faith na they are no longer a Christian. Hallelujah. So kung kilala niyo po yung isang author na best selling book, si Martin Harris, yung Kiss Dating Goodbye. Nag-denounce siya ng kanyang faith na he is no longer a Christian. Yung isa ring kilalang theologian, Bible preacher for a long, long time, na talaga namang masigasig sa gawain ng Panginoon. At once na naging defender ng faith, he renounced his faith that he is no longer a Christian. Malungkot na balita, ang sabi ko nga sa aking sarili, kung sila nga, sa akin wala akong assurance. It's only by the grace of God. It's only my faith na nakaangklas sa Diyos. Wala nang iba na makakapagpatuloy ako at maging tayo. But today, I would like you to know na dapat nating ma-recognize at makilala ang ating sarili kung sino ba tayo. Ano nga ba talaga ang totoong Kristiyano? Ano ang definisyon na nais ng Panginoon na malaman natin as a true, genuine, blooded, full-blooded Christian? Ika nga. Nang sa ganon ang mga pagdududa, nang sa ganon ang mga agam-agam, nang sa ganon ang mga takot at pangamba, ay lubusan ng maalis at talaga namang makapagpatuloy tayo sa tamang landasin na may hawak na katotohanan because we identify ourselves as a Christian, a genuine believer. Amen po ba? Hinahawakan natin sapagkat alam natin na merong sinasabi ang salita ng Diyos, merong tinuturo ang salita ng Diyos na ako ay dapat Kristiyano na kagaya ng Panginoong Jesus. Alam niyo po ba na my topic today is all about a Christian like Christ. A Christian like Christ. I don't know kung naikwento ko na ito, si Mahatma Gandhi po ay isa siyang Indians. No? At siya po, alam natin, na nag-lead siya ng India, non-violence. Pero hindi natin alam yung some details of his life.
Siya po ay isang palaaral, very studious person. At in fact, nag-travel siya abroad, going to England para po mag-aral, mag-acquire ng knowledge. At siya po ay maraming pinag-aralan, nagtapos ng law, nag-commerce, at iba-iba pa, religion, including religion. At sa kanya pong pagsaliksik, sa kanyang pagbabasa, nakabasa po siya ng Bible. Well, in fact, I believe na nabasa niya the entire Bible. Bakit? Sapagkat dumating sa punto niya na sinabi niya, wow, I love this Jesus na tinuturo ng Bibliyang ito. So alam niyo po, Buddhism, Confucianism, Shintoism, Judaism, and other ism, yun po ang nakatagpo niya during his time na nag-aral po siya sa England. And yet, doon po sa pagkakataon na yon ay na-inlove siya kay Jesus Christ. At ang sabi niya, gusto kong makilala pa kung sino ito si Jesus Christ. At alam niyo po, nabalitaan niya na merong churches na mga Christian. Of course, Christian churches ito nagtuturo patungkol kay Jesus. Kanya po itong pinuntahan. Instead na from London, umuwi ng India, hindi na po, kundi dumiretso na siya sa Africa. At tamang-tama po, nakapunta siya sa isang church, and here comes, nung siya na po ay papasok, tinanong po siya nung doong parang ushers or gwardiya, at ang sabi, ano ang gagawin mo sa lugar na ito? Sabi po ni Mahatma Gandhi, because I learned about Jesus, I know something about Jesus, but I want more to know about Jesus. That's why, because you are a Christian church, I believe you are teaching about Jesus, then I want to know more about Jesus. Tayo po ba, gusto natin makilala si Jesus? Hallelujah. Subalit, ang sabi po noong dalawang gwardiya doon, sabi niya, I'm very sorry, hindi ka pwedeng pumasok. Pero si Mahatma Gandhi po, dahil gustong-gusto niya makilala si Jesus, nag-insist po siya. Kaya ako na parito all the way from England para lamang makilala ko si Jesus. At ang sabi ng isa sa kanila, sabi niya, I'm very sorry, hindi ka pwedeng pumasok because you are black. Alam po niyo, si Mahatma Gandhi, prinasis niya yon, prinasis niya. Umuwi siya from Africa, diretso po siya sa India. Dala-dala niya yung mensahe na hindi siya pwedeng pumasok because he is black. Prinasis niya yon, prinasis niya yon. At you know, dumating ang mahabang panahon nung nagkaroon na po ng pamamahala sa India at si Mahatma po ang napili para manguna. May mga lumapit po sa kanya para makapasok ang ebanghelyo at naalala niya yung Christian. Ang sabi niya doon sa mga Christian na gustong pumasok, you know, I love your cries of the Bible, but I hate Christians of the Bible. Kaya kung alam po natin ang history, napakahirap before and even until now sa mga lugar sa India ang gospel. Yes! Pwede tayong mag-share ng gospel, pwede tayong magpakita na tayo ay nagmamahalan. Pero kung yung pagmamahalan natin ay temporary lamang, sapagkat meron tayong sinisino, meron tayong sinisiparate, meron tayong iniiba sa atin. And we call ourselves as Christians. Nung binabasa ko po ang gospel, ang Matthew chapter 5 until chapter 7, natagpuan ko po doon yung mga katotohanan. Na ang Diyos pala, na si Jesus Christ, ay kakaiba kung nais natin siyang gawing ehemplo at modelo. Well, in fact, ano nga ba talaga ang Christian like Christ? Sabi po ni Paul in 1 Corinthians 11:1, follow me
as I follow Christ. So therefore, tayo po ay magkakaroon ng idea na kung ako ay totoong Kristiyano, dapat ko gagayahin at ang model ko ay si Jesus Christ. Amen po ba? Sige ho, pwede po natin palapakan ng Panginoon. Tingnan nyo po, isang magandang halimbawa in Acts 11:25-26. Sa karanasan po nila Pablo, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Ang context po nito, persecuted si Pablo, yung muntik na siyang patayin. Tinakas po siya ng mga Kristiyano sa Jerusalem, doon po sa labas, sa may bintana, para po makalabas siya sa Jerusalem. At siya po'y nagpalamig, pumunta sa kanyang bayan sa Tarsus. Ayaw na magministeryo. Wala na masyadong pagkakaalam sa kanya. Pero one time, kinausap si Barnabas ng Panginoon sa kanyang panaginip, sa kanyang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Si Barnabas, hinanap niya si Pablo. At nang matagpuan niya, remember, isipin niyo po, think about this. Wala pong mga cellphone, wala pang address na madali mo siyang mahanap. It is because I believe with the Holy Spirit, kay Barnabas, ginaid siya ng Panginoon para matagpuan niya si Paul sa Tarsus. Nung matagpuan niya, and in verse 26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul meet with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians at Antioch. Ano po ba ang lesson na makikita natin doon? Kinuha siya ni Barnabas dahil natagpuan, then dinala sa Antioch at nag-stay sila doon ng matagal na panahon, a year. Si Pablo, dinisciple ni Barnabas, nagturo. And then, nung makita ito na mga nasa labas, tinawag silang Kristiyano. Tingnan po natin yung simpleng katotohanan ng pagiging totoong Kristiyano. I believe na makakapag-relate kayo rito. I believe na malalaman natin ang katotohanan na ito pala ang Christian. Hindi yung nababanggit lang natin kasi hindi naman ako Muslim, hindi naman ako Buddhist, hindi naman ako kung ano pang relihiyon. Di siyempre, Kristiyano ako kasi nasa Pilipinas ako. Pero ano nga ba talaga ang totoong Kristiyano in a biblical sense? Dito po makita natin na may 6 po na katotohanan sa pagiging Christian. Number 1, a true Christian is being found. Ang isang Kristiyano ay natatagpuan. Nagpahanap na po ba tayo sa Panginoon? Natagpuan na po ba tayo? Si Pablo, natagpuan siya, na ginamit ng Panginoon si Barnabas, natagpuan siya. Sino po sa atin nakahanap? Sino po ang ginamit ng Panginoon para tayong matagpuan? Maaaring may nag-share sa atin, maaaring because of our needs, naghanap ng katagunan at nagkataon na may nag-share ng gospel, kumilala tayo sa Panginoon. Ang pinakakipo dito, found. Then, pangalawa, a true Christian is being brought to the church. And he brought him to Antioch. Ang isang totoong Kristiyano ay dinadala yan sa simbahan. Hindi kung saan-saan. Kaya wala pong Kristiyano na wala sa simbahan. O hindi Kristiyano ang wala sa simbahan. Ang totoong Kristiyano ay nasa simbahan. Lalo na kapag araw ng pananambahan. Mantakin mo mag-i-spend ka sa langit ng forever, pero dito pa lang sa lupa, hindi ka na makatiis. Di ba? Kaya tamang Bible, dinadala sa simbahan ang bawat totoong Kristiyano. Ang tawag po natin dito sa teaching na ito, yung the law of the first mention. Sa Bible kasi, sa mga nag-aaral sa hermeneutics, ang salitang ginamit, the first mention, ang ibig sabihin po niyong kung ginamit yun dyan, nandyan na rin po ang kanyang kahulugan. Hindi na po kayo magpapakahirap pa kung saan nyo tatagpuin. Ano bang definition ng term na ito? So, a Christian,
ang definition ng Christian ay nandito na rin sa 11:26, 25 and 26. So, pangatlo, take note, a true Christian is spending an amount of time in the church with the brethren. Ang totoong Kristiyano, sabi nga po dito, so for the whole year, meet with the church, ay nag-spend siya ng amount of time sa church. Hindi kung saan-saan nakikisama, hindi kung saan nag-spend ng time. Wala sa church, wala sa Panginoon. Hello? Kapag ikaw po ay nagsasabi ka sa iyong sarili na ako nga ay Kristiyano, then and only then, you spend an amount of time in the church. Kasi ang pag-spend mo sa time sa church ay merong purpose. Merong dapat ma-accomplish. At ito nga po yun. Pang-apat, a true Christian is having a ministry and taught great numbers of people. Kapag ikaw ay Kristiyano, dapat may ministry ka sa church. Alam po ba nyo, based on the studies, yung pumasok pa lamang dito, within 6 months to 9 months, dapat meron na siyang hinahawakang ministeryo. Ano man yon? Prayer warrior, sa dance ministry, sa Sunday school, or whatever. Ushering, anumang ministry na ino-offer ng church, dapat nag-commit siya doon. Meron siyang ministry. Kasi yung po ang model ng totoong Kristiyano. Wala po talagang Kristiyano na walang ministry. Pag wala pa kayong ministry, siguro mga 3 months pa lang kayo sa church, pero pag inabot na kayo ng 9 months, supposedly, meron ka nang masasabing, I belong to this church because I have a ministry here in the church. The Lord brought me here to do this. Hindi po pwedeng sabihin ng Kristiyano na siya'y Kristiyano, pero walang ginagawa sa church. Hello? Kaya ko po ito sinasabi sapagkat meron pong mga Kristyanuhan. Hello? Nandiyan po pa kayo? At meron din po silang lugar, ang mga Kristyanuhan. Alam niyo po, ang kanilang lugar ay sa langit-langitan. Hello? Pero kung totoo kang Kristiyano, you will serve the Lord through serving the church. Then, number 5, a true Christian is a disciple. Ang tawag po doon, the disciples were called Christians. Remember this. If you are a believer, then you must and you are and you should be a disciple of Jesus Christ. Wala pong Kristiyano na hindi disciple or follower ni Christ. Ano ka pa nga ba? Alam nga naman sabihin mo na, Kristiyano ako. Talaga? Sino sinusunod mo? Si Buddha. Bakit ka naging Kristiyano pa? A Christian obviously is a follower of Jesus Christ. Sabi nga ni Pablo, imitate me. Modeled me as I modeled Jesus Christ. So ito pa po, ang number 6, a true disciple is a Christian. A true disciple is a Christian. Mga kapatid, mga kapwa kong manggagawa, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. And today, nalaman natin na ang Kristiyano pala ay tagasunod ni Kristo. Hindi lamang yung pinasunod sa panalangin, that's only the beginning, yung faith mo kay Jesus Christ. Pero hindi doon nagtatapos. Kailangan it takes time to become a real Christian. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay. Yan. Magsimula na po tayo ngayon. Ano nga ba talaga ang totoong Kristiyano? Nakagaya ni Jesus Christ. Ang basehan po ng katuruang ito lahat ay nakabase
sa Gospel ng Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7. And of course, may mga parallel passage tayo, mga reference. Pero doon po ito, ang idea nito, ang katotohanan na ito ay doon po hinango sa Sermon on the Mount. Alam nyo, ang Sermon on the Mount ay tinawag din po siyang the Ten Commandments of the New Testament. Yan. Sapagkat ang mga utos doon sa kaharian ng Diyos ay dapat ipamuhay, sundin, panghawakan, at siyang magiging makikita sa buhay ng bawat Kristiyano na kabilang sa kaharian ng Diyos. So number 1, a true, genuine, full-blooded Christian is have a radical faith. Hello? Pag sinabi pong radical faith, it is go beyond the normal faith. Kung meron kang normal na faith, then you are not have a radical faith. Then ano po itong radical faith? Radical faith is the full-throated, consistent faith that we're all called to. And it's faith that only makes sense because of who God is. Remember that faith is always a response to what God has revealed about Himself. In other words, ang faith na ito, humihigit siya sa karamihang pananampalataya, sa natural and normal faith. Ang faith na ito ay go and beyond sa ibang pananampalataya. Ito po yung kagaya ng pananampalataya nila Daniel, Shadrach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po yung tatlong magkakaibigan na kung saan ay inakasuhan. Ang kaso nila, hindi pangungurakot. Ang kaso nila, hindi immoral. Ang kaso nila, hindi yung pagnanakaw o ano pa mang mga kasalanan na ginagawa. Ang kaso lang nila ay sumamba sila hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa totoong Diyos. To the point na hindi nila kayang sambahin ang Diyos-Diyosan at the expense na ang ibigay at i-offer nila ang buhay nila basta hindi lamang sila makapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po yung challenge. Yung po ay matatagpuan natin sa Daniel chapter 3, 4-6. Pero napakaganda po. Sabi, malakas na pinahayag ng tagapagsalita o tagapagbalita. Iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa naglalagablab. Ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Grabe pong challenge. Tingnan nyo po matapos iutos yon, ito pong Daniel 3:15-18, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo. Si King, ang hari na po ang nagsalita. Si Haring Nebukadnezar. Sabi doon, kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto, sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Hindi lang po yung tagapagbalita na nagsabi, kundi mismo na yung hari na gumawa ng utos na yon. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Actually, dinagdagan pa nila ng ikapitong init. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Tinatanong niya po. Yung tatlong kaibigan ni Daniel. At sinabi ng tatlong magkakaibigan na ito, Shadrach, Meshach at Abednego, mahal naming Haring Nebukadnezar. Wala po na kaming masasabi. Tingnan po niyo kung grabing napaka-radical na pananampalatayang ito. Wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Hindi sila pwedeng magkontra kasi utos ng hari, hindi nababali. Kaya sinabi nila, gawin na ninyong po kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Okay na sana.
Kasi, okay, ililigtas naman kami after all. Pero hindi po yun. Okay lang sana kung ililigtas sa ganong kaparaanan. What if hindi? Ito po yung radical faith. Kung hindi mangyari, sabi po nila, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Hello? Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Matigal na tayong nanalangin at may pinagpipray tayo at hindi tinugon, wala na rin ako sa church. Kasi hindi naman yan nagtutugon sa panalangin eh. Di ba? O sa mga nanliligaw, matagal na nanliligaw. O liniligawan. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa. Maaalis na sa kalendaryo ang edad, wala pa rin asawa. Di ba? Until now, naghahanap ng trabaho, wala pa rin trabaho. Atid na several times sa kasama na dyan, prayer meeting, prayer and fasting, humihigit pa sa prayer and fasting. Pero wala pa rin. Hindi pa rin tinutugon ang panalangin. So ano ang dapat natin gawin? Magre-resign tayo? Aalis tayo sa Panginoon? Ang mga totoong Kristiyano na alam nila ang salita ng Diyos, hindi po yun umaalis. Sila po ay nagpapatuloy na maglingkod pa rin sa Panginoon. Sapagkat alam nila ang salita ng Diyos ay totoo. Kahit batikusin man ito, kahit sa tingin nila ay hindi nangyayari, pero dahil salita yun ng Panginoon, papangyarihin yun ng Panginoon. Hello? Sa atin ho, sa mga trabaho natin, naku, kung hindi ko to mamaliin, dadayain, ako, wala na akong trabaho bukas. Sabi ni boss, gawa daw ako ng bagong listahan o bagong dokumento na nagpapatunay na ganito lang ang dumating at ganito ang gastos namin para kakaunti ang bayarin. Di ba? Pag hindi ko ginawa ang tama, tatanggalin ako sa trabaho. Hello? Ang totoong Kristiyano, kahit matanggalan siya ng trabaho, tama ang kanyang ginagawa. Yan po ang radical faith. Hello? Sa mga estudyante, di ba? Yung mga, mahirap gumawa ng thesis, mahirap gumawa ng assignment, ganito. Dayain na lang natin, mag-plagiarize na lang tayo. Punta na lang tayo dun sa Google, tanungin na lang natin, tapos isagot na natin, di ba? Makakapasa din tayo sa wakas. Ang mga totoong Kristiyano, hindi nandaraya sa kanilang pag-aaral. Hindi nangungupya sa kanilang pag-aaral. Di ba? Hello? Ang mga totoong Kristiyano, tapat sila sa kanilang mga asawa. Kung ano yung natanggap nilang pera, blessing, dapat alam din ng asawa. Walang itinatago. Bukas ang kanyang, ano ba yung tawag doon? Mga payslip. No? Alam. Walang password. Walang mga code doon sa cellphone, sa laptop o sa anumang gadget. Bukas, hindi ka natatakot na mabasa o kung ano pa man. Wala kang kinakatakutan dahil tama ang ginagawa mo. Kung ang mundo ay ibang sistema nila, so be it. Ikaw ay mananatili ka pa rin totoong Kristiyano. Wala pong ibang inaasahan ang Panginoon. Alam natin na ang Israel ay nag-fail sila sa kanilang patotoo. Dapat they have to show as a testimony, God is one, God is powerful, God is love, God is forgiving. Yun po. Pero nag-fail sila. Kaya tinawag ng Diyos ang iglesia. Na ang iglesia ay comprises of the believing Jews and the believing Gentiles. Ikaw yon at ako. Pero kung hindi pa rin tayo mamumuhay na merong radical na faith, sino pa ang gagamitin ng Panginoon sa mga huling araw? Christians, at doon din po sa magiging Christians, alalahanin natin na we're living in the last days. Kaya ito nga po, I have been preaching for about 5,184 plus. I am preaching for 32 years na.
ito po ay mabigat na salita at mabigat na mensahe. Sabi ko, nag-struggle ako, Lord, kailangan ko ba itong sabihin? Pero kung ano ang naisabi ng Panginoon sa kanyang salita, you have to tell them. Kung mag-response man sila, so be it. Kung hindi, bahala na ako. Bahala ng Panginoon. Basta sinasabi ko, Lord, ang gusto ng Panginoon sabihin sa atin. Remember this, ang radical na faith ay alam mo, this is a step of faith, is choosing to step out to fulfill God's clearly defined will. Kaya napaka-importante sa may radical na faith, sa totoong Kristiyano, na alam nila ang kalooban sa kanila ng Panginoon. Corporately as a church and then individually as a person. Alam nila. At great personal risk and sacrifice. This isn't some wild thought you get. This is God's clearly defined will. Hindi lang may ito na para ba ng wishy-washy na, ay, nakatanggap ako ng ano, na ganito daw ang gagawin ko. Yung pala, kulang ka lang talaga sa paligo, ano? Hindi pala biblical yung definition, yung gusto mong gawin. The point is, pag alam mo at very clear na define mo ang will sa iyo ni Lord, ang purpose ni Lord, na hindi po ito kumokontra sa salita ng Diyos, then, gawin natin kahit ano ang mangyari. Yan po ang ibig sabihin ng radical faith. Si Nehemiah, ang daming kontra sa kanila para itayo ang building, ang walls of Jerusalem. Ang daming kumukontra. Simula doon sa mga nagpapanggap na mga mananampalataya, nagpapanggap na mga taga roon, sinasambalat, at kung sino-sino pa na sinisiraan siya. Pero alam ni Nehemiah, this is a radical faith. Ano man ang mangyari, kahit ibuwis ang aking buhay, matapos lang itong mission na sabi ni Lord, itayo namin ang building o ang walls of Jerusalem. Ipinagpatuloy nila. Mga kapatid, that is a radical faith. Ang example ni Jesus Christ, noong si Jesus Christ ay nakita niya ang kanyang kamatayan, ang paghihirap, ang pagdaan doon sa suffering, via dolorosa, the way of suffering. Alam niya, nakita niya. Hahampasin siya, hagupitin siya, duduroan siya, tatanggalin ang mga bigote niya, whatsoever, hanggang puputungan siya ng korona ng tinik, papahiya siya. At ang matindi po dyan, alam niyo, noong siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, most of the biblical scholars would agree with me, si Jesus po ay hubot-hubad na ipinako sa krus. Grabe yun. Wala po siyang saplot. Kasi ang mga totoo po na damit noon ay isahan lang. Lalagyan lang ng isang damit lang na meron lang labasan sa kamay at saka sa ulo. Lalagay lang yun. Kaya pag isahan lang yun, hubad, wala ka talagang underwear. Pinako ang tagapagturo, ang dakilang tagapagturo, ang hari ng mga hari na tinatawag ngayon doon. Grabing kahihiyan. Kaya nga noong nag-pray si Jesus sa Gethsemane, sabi niya, Father, if this only, let this cup pass on me, the cup of suffering, kasi alam niya mangyayari. Pero ganun pa man, and this is radical faith, not my will, but yours will be done. At yun nga po ang nangyari. Tapos, nung nabayubay na siya sa krus ng Kalbaryo, marami po ang mga nagkutya pa rin sa kanya. Sabi ng Matthew 27, 42, 44, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Nanalig siya sa Diyos at sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. 44, nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. The reason why na nandun siya sa krus ng Kalbaryo, hindi para iligtas ang kanyang sarili, kundi iligtas ang sangkatauhan mula sa kanilang kasalanan. At ganun pa man,
Binata niya yung persecution, binata niya yung blasphemy, binata niya yung panlalait sa kanya. Ano man mga kapatid, ang nararanasan natin panlalait, as long na we are doing God's will, so be it. Wag lang yung linalait ka kasi kagagawan mo rin. Ibang usapan po yon. Hindi yan radical na faith. Ang radical na faith, walang pwedeng maka-move sa'yo, makagalaw sa'yo, makaantig sa'yo. Kahit ano pa mang pangyayari sa mundong ito. Basta magawa lang natin ang pinapagawa ng Diyos. That is a radical faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Meron po ditong isang article na isinulat po ni Dr. Andrea Berlin, ang Associate Professor ng University of Minnesota. Sabi niya, for this film, yung Passion of the Christ, to be an accurate depiction of Christ's crucifixion, it would have to be read X NC-17. This is because crucified victims were executed in the nude. In everyday life, men and women alike wore tunics, a type of simple one-piece dress, belted at the waist with a hole for the head and 2 holes for the arms. In other words, pag tinanggal yon, remember yung tinanggal ito, tapos pinagsugalan sa baba. Ang kalagayan ng Panginoon, siya po ay walang saplot, sakay, nakakahiya. And yet, binata po niya yon, doing God's will para sa ating kaligtasan. We are reminded that being a radical, kasi what does radical mean biblically? Being a radical is spending time with the Lord. Kasi ginagawa ng iba, hindi na nakakapag-spend ng time. Remember na ang faith natin ay we go beyond sa mga normal, sa mga natural na tao. Spending time with the Lord and doing what He tells you to do. And to be where He called you to be. And to walk in the authority, power, and dominion. In other words, kumikilos ka, gumagalaw ka, ayon sa kalooban ng Diyos na may kapangyarihan. Hindi ka naaantig ng anumang napapakinggan mo, ng anumang humahadlang sa iyo, ng anumang pilit, siraan, wasakin, o ihinto ang gagawin mo para sa Panginoon. Hindi ka naaantig, hindi ka namumove, nagpapatuloy ka lalo. Yan po ang radical faith biblically. Hallelujah! Hallelujah! Yung po sinabi ng Matthew 26 verse 39, nung nanalangin ng Panginoon, lumuhod siya at yung kanyang luha na pumatak sa kanyang mata, mula sa mata, ay naghalo na pong dugo at tubig. Nag-irap na yung kanyang puso. Yung veins sumabog dahil sa tindi ng depression, stress na kanyang binabata. And yet, sabi niya, kahit maghirap ako, just to do my Father's will. Mga kapatid, ang radical faith, hindi ang takot ng mga magpipersecute, ng mga magkokontrol, na magmamanipulate o magpipigil sa iyo para gawin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ang takot ang pakikinggan mo, kundi kahit ano ang mangyari, masunod mo lang ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi ho tayo nakakapagsimba kasi ang dami nating dahilan. May sakit, may bisita, may pupuntahan. Dumating lang galing sa abroad, first time lang naman kami magkita. Hindi makalakad kasi masakit ang ulo. Hindi na isama sa simbahan kasi may sakit kaya nasa bahay. Tingnan mo logically. Di ba kahit na may sakit, pag dinala mo sa simbahan at pinag-pray, di ba gumagaling? Di ba? Pinagluloko lang kasi tayo ng dyablo sa mga nakikita natin. I remember yung isang tatay na medyo talagang may crippled na siya. I mean, ano na yung paa niya, hindi na makalakad. Pero dahil nag-commit siya ng buhay sa Panginoon. Sabi niya, tay, diyan ka na lang sa bahay.
Dito na lang kami na lang ang magcha-church, ipagpipray na lang namin ikaw. Sabi niya, bakit niyo ako pinipigilan? Sabi, tay, delikado na, matanda ka na. So ano naman kung matanda na ako? Mamatay kung mamatay, basta kay Lord! Diba? Di ba maganda ngayon na namatay siya sa church? Wow! Amazing! Hello? Yan po ang radikal. Umuulan, bumabaha, pero hindi pa naman nabibiyak ang lupa para kainin ka doon, nakakalakad ka pa. So be it, tuloy-tuloy. Pag may pagkakataon, pastor, hindi talaga makapagsimba. Bakit? May trabaho eh. Nakakaano. Pinag-pray mo ba? Nabigyan ka ng araw ng Panginoon ng pagsamba. Yung anak ko po, nagtatrabaho sa isang resort. Actually, yung introduction po sa akin, that was 2 years ago. No? Tapos na po yung aking anak. Nakakuha din po siya ng as a cum laude. At ngayon po, malapit na po ilang buwan. Mga 9 months na nagtatrabaho. Diyan po doon din, malapit sa amin. At nagtatrabaho po siya ng regular day ay pati Sunday po. So sabi ko, mag-pray ka. So binigyan po siya ng kanyang amo ng day off na Sunday. Praise God. Hello? Nakikinig po ang Diyos sa mga panalangin ng kanyang anak. Ang nagiging problema lang po, hindi tayo humihingi kasi gusto rin natin, salamat, hindi ako makakapag-charge. Pag nag-charge ako, kailangan ng offering, ng tithes. Maganda, lusot ako. Di ba? O hindi ako masyado masisita, wala na akong ginagawa sa church. Kasi nga, may dahilan ako, may trabaho ako. And of course, wala yun dito sa Jomsek. Lahat dito ay gustong maglingkod sa Panginoon. Lahat dito ay gustong maging totoong Kristiyano, makita talaga na walang pwedeng maghadlang sa kanila. Maglilingkod sa Panginoon. Sakit, baha, karamdaman o anumang suliranin, hindi hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sapagkat yun ang radical na faith. Hallelujah. Okay, so, ayan. Tingnan niyo po yung radical for Jesus. Sa Matthew 5:44, sabi doon, but I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Kasi wala po naman talagang magmamahal sa kaaway. Wala naman talagang magbibless sa nagsusumpa sa'yo. Linalait ka. Sa normal po na buhay, walang gagawa nun. At ito pa, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ang normal po na buhay, pag galit ka, galit din ako sa iyo. Pag hindi mo, wala, itsapera ako sa iyo, mas lalo na, itsapera ka sa akin. Yung pang normal. Ang radical faith is more than that. Inaway ka na, linait ka na, siniraan ka pa, nagkasakit, napunta ng hospital, pinuntahan mo ngayon, binayaran mo ang bills niya. Love your enemies. Hello? Kung babasahin mo po ang buong Matthew chapter 5 and chapter 6 and chapter 7, meron po doon sa Matthew chapter, 6 or 7:44, the last verse, na be ye perfect as your Father perfect. As your Father is perfect. Ano po ang ibig sabihin nun? Maging sinless ka? Hindi ka na nagkakasala? Hindi po. As far as the context is concerned, ang ibig sabihin po doon ng perfect is you strive to love others even though it is hard. You strive to forgive others even it is very hard. And that makes you perfect in the kingdom of God. Hello? Yan po ang radikal na pananampalataya. Hindi yung nag-worship tayo dito, nagkakanta, nagkakamayan, pero pagtalikod at paglabas, magkakaaway pala. Magkakagalitan pala. Wala pala tayong pakialaman.
Biru-biruan lang pa ng pag-church natin. Hindi po yun radikal. Hindi po yun modelo ng isang totoong full-blooded Christian. Yan po ay kunwa-kunwari lang. Ang tawag natin dyan, hypocrisy, pretenders. But I tell you, brothers and sisters, ito po sa mga huling araw ang nais ng Panginoon. Have a radical faith. More than the normal, the natural faith. Go beyond. Yan po ang nais sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng radical faith. Ang radical faith po ay meron siyang extreme belief. Extreme belief. Ano po ba ang extreme belief? Extreme beliefs and extreme behavior manifest themselves in phenomena such as fundamentalism, fanaticism, and extremism. You think it is all negative kung sa secular nyo ito gagamitin. But if it is for the Lord, it is good and excellent way of doing it. Bakit? Tingnan nyo po. Yung isang words na sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ibig sabihin, ang buhay na ito, kahit anong mangyari, dapat si Kristo ang maluluwalhati. Pag ako'y minura, siniraan, dapat si Kristo pa rin ang ang maluluwalhati sa buhay ko. Pag ako'y inaway, binalahura, siniraan. At kung ano pang mga pagkasiraan na ginawa, dapat si Kristo pa rin ang maluluwalhati sa aking buhay. Paano ako magre-retaliate? Yan po ang radical faith. At ang sabi pa doon, kung mamatay man ako, ay pakanabang. Bakit? Because of the legacy that I'm going to leave, ay makikita na si Kristo talaga ang naging model ng taong ito. Hello, yung po ang ibig sabihin ng radical faith. Hindi yung pagka gumawa ka sa akin ng masama, hihigitan ko pa. May mga kasabihan tayo na mabuti akong kaibigan, pero masama akong kaaway. That's evil. Hindi yan radical faith. Hindi yan makakristyano. Ang Diyos lang po ang naghihiganti. At napatunayan ko po yan sa 32 years I've been in the ministry. Ang Diyos lang po ang naghihiganti. Kaya malinis ang kamay, nahaharap ka sa Diyos. Malinis ang budi, nahaharap ka sa Diyos sapagkat siya ang naghiganti para sa iyo. Nanahimik ka. At sa inyo pong mga pinagdaraanan na mga bagay, live and have a radical faith. Ang Diyos ang naghihiganti. Sabi ni Lord, vengeance is mine, saith the Lord. Maganda na po yun. Si Jesus Christ ang model natin. Ang mga apostol, inalimura sila, inalipusta, pinahirapan, pinipigilan para hindi makapag-preach ng gospel sa mga gawain. Pero pinagsa Diyos nila. Sapagkat ang radical faith, basta sa gawain sa Panginoon, tuloy-tuloy yan. Walang hihinto. Walang titigil. Tuloy-tuloy. That's a radical faith. Hallelujah! Ito pang matindi sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14, di ba? Yung pagkakabanggit doon na, na gusto kong maranasan maging ang kamatayan o pagtitiis at kamatayan ni Jesucristo. Grabe pong radical na yung faith na yon. Sino ang gusto dito mamatay para kay Jesus Christ? Ang gusto natin, mabuhay parati. Hindi ko po sinasabi na ito ang sasabihin, sige, nasaan ba rito ang gustong pumatay sa akin? Come on, come on. Sige po, patayin nyo na ako. Hindi po yun. Iba po yun ang ibig sabihin. Ang sinasabi rito, pag may pagkakataon na china-challenge ang faith mo, china-challenge ang iyong pananampalataya at gagawin sa Panginoon, at the point of pwede kang mamatay, willingly, happily, joyfully, gladly, na i-offer mo ang buhay alang-alang sa Panginoon at sa Kanyang gawain. So be it. Yan po ang ibig sabihin nung meron kang extreme or radical faith. Hello? Sabi ni Pablo, kahit mamatay ako, so be it. As long na naipipreach ko, nagagawa ang kalooban ng Panginoon. What is a person who holds extreme radical belief? Extremist, radical, a person who holds extreme views. Radical, a person who has radical ideas or opinion. Ito po yung para parati sa Panginoon.
Okay? Pangalawa ho, ang katotohanan. Ang isang totoong Kristiyano ay meron po siyang revolutionary ideals. Sabi ko nga po kanina from Matthew chapter 5 until chapter 7, the Sermon of the Mount, makikita po natin dito yung mga revolutionary thinking. Ibig sabihin, is prepared to challenge how things have always been done. Ang revolutionary po, tinitingnan, teka muna, ang church namin, a-attend lang ako, tapos mag-o-offering, tapos lalabas na. Wala akong ministry. Okay? Ang revolutionary, teka muna, ano ba ang pwede kong gawin sa church? O teka, wala pang gumagawa nito. Mag-i-involve ako sa ministry, tapos tutulungan ko makagawa ng isang ministry na mag-a-address sa karamihan ng tao. Dito man sa church o sa labas, para marami kaming ma-win na kaluluwa. That is a revolutionary. Tingnan mo, ang revolutionary idea, thinkers ask key questions such as, is there a better way? Ito bang pag-a-attend nyo lang natin sa church na ito? Meron pa bang magandang kaparaanan dito? Meron pa bang pwede tayong mapaganda? Maganda. Siguro, hahanap ako ng yung tutok ba ng aircon. Palagay ko, maganda yon. Para naman makatulog ako. Di ba? Nag-iisip siya, dito nga ako sa ano. Kasi sabi ni Pastor, maghanap ng maganda-ganda. Hahanapin ko kung saan umiikot yung electric fan at ako'y matatamaan. Palagay ko nga, okay yon. Pero dito po, ang better way, what are we missing here? Ano ba yung nami-miss out natin? Ano pa ba yung kulang? Ano pa yung dapat gawin? Ibig sabihin, nag-i-involve siya mag-isip ng something new, something better. Something na magkikreate ng kabutihan para sa karamihan. Kaya po may lumalabas tayong mga bayani kasi sila yung nagpapasimula ng bagong bagay. Hindi lamang bagong buhay. Ang revolutionary, ito yung meron kang gagawin. Hindi lamang ito iniisip mo, kundi meron kang gagawin. Tingnan mo, ang isang example sa Bible ng revolutionary ay ito po. Sa panahon nila Jesus Christ, narinig ninyo na sinasabi sa inyong mga ninuno in Matthew 5:21-22, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, ito po yung revolutionary ideals. Ngunit, sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang mga kapatid, ULUL ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Napaka-revolutionary po ang idea na yon. Sapagkat wala pa nung nagpipreach, wala pang gustong gumawa noon. Ibig sabihin, noon, pagka talagang nagalit ako, sinaktan kita. O doon naman sa murder, naghakbang ako para mapatay kita. Murder. You become a murderous person. Pero sa kanya, sa salita ng Diyos, sa revolutionary ideal, iniisip mo pa lang ang kapwa mo, sana mapahama ka, sana ganito ka, o magsalita ka ng masama sa kanya, and you become a murderer, you become a killer. That is something revolutionary. Ano pa yon? Yung lust, o yung committing of fornication, adultery, hindi lang yung act of doing it, nagtatalik ang hindi mag-asawa. Sabi ni Jesus, ang revolutionary, iniisip mo pa lang sa hindi mo asawa, nagkakasala ka na ng pangangalunya. That is revolutionary. So ito pong revolutionary ay bago sa mga bagay na hindi pa nagaganap. This included equality as a natural right for all. The notion that, halimbawa, yung political system should genuinely involve and represent the people. Challenges to the privileges afforded by the church and monarchies and the idea that colonies can become independent from empires. You see, yung mga bago na pwede naman pala gumawa, magkaroon ng
sariling pamamaraan, lalong-lalo na malapit na yung eleksyon, anong ginagawa ng kakristyanuhan? Naghihintay para sa, alam mo na, yung bayad ba sa boto? Di ba? Kaya yung aking tiyuhin, nung tumakbo ang nakalagay doon, sabi, vote now, pay later. Dalawang kahulugan din, di ba? Pwedeng, iboto mo ako ngayon, babayaran kita. O dili kaya, binoto mo ang maling tao, magbabayad ka. Di ba? Dalawang kahulugan eh. Vote now, pay later. Pero alam natin na bayaran system. Anong ginagawa ng kakristyanuhan sa political arena ng ating bansa, ng ating government? Di ba? Nagkakandak po ba tayo ng mga yung informational campaign? Anong ginagawa natin? Meron ba ang church na ginagawang tinatawag natin na sinusuportahan natin yung talagang alam natin, kilala natin, inalagaan natin sa church na isang Kristiyanong may takot sa Diyos, merong kagalingan sa pamamahala in terms of administration and management na pwedeng pumasok sa larangan ng politika para sa paglilingkod sa gobyerno. Ano ang ginagawa doon ng mga kakristyanuhan? Di ba? O nakatago na lang tayo. Dito na tayo kasi evil naman yung politics na yan eh. So pabayaan na natin sila. Sabi tuloy nung common na kasabihan ni Borsi, sabi niya, in order the evil will triumph because the righteous are silenced. Ang mga church na silang matutuwid ay walang ginagawang hakbang, revolutionary works. Wala silang ginagawa, tahimik lang sila. Kaya po ang church ay, may nagtitrain po ba tayo ng mga leaders in the future? Not only in the church, but sa government. Remember that ang government ay government din yan ng Panginoon. Dapat ang mga nakatayo dyan, nakaupo, ay mga godly. Let's all pray, the church, na gumising, mag-involve sa gawain. Sapagkat kung ang church ay gawain ng Panginoon, ang gobyerno din ay gawain ng Panginoon. Walang maayos na gobyerno, of course. Lalong walang maayos na gobyerno sapagkat ang nakaupo, nakatayo, nandoon, ay walang takot sa Diyos. Anong ginagawa natin as revolutionary believers? Di ba? Hindi yung parali-rali tayo, ibagsak ang gobyerno o ano-ano pa man, siraan o ganito ang gobyerno. Pero may ginagawa po ba tayo? Are we a part of our community, transforming the community? Paano ka? Hindi, ang dumi-dumi ng aming kapaligiran. Pero ikaw naman, tapong ka doon, tapong ka rito. Di ba? Ang kadalasan ng church natin, pagkatapos ng service, ang dumi. Mga Kristiyano yan daw. Hello? Kasi sa bahay, hindi na train. Ang mga dumi ha, dapat nito ay may tapunan. Kapag wala, ilagay muna sa bulsa. Pagdating sa bahay, sakay tayo. Hindi. Nagkwentuhan kami dahil yung aking anak, hinatid yung asawa niya sa airport. Kitang-kita namin. Doon binuksan sa EDSA Binuksan yung tapos nagtapon ng mga baso na papel. Naka-plastic pa. Grabe. Anong klaseng, di ba? Siyempre, hindi tayo maka-judge kasi tayo rin ang wala, gumagawa din naman. O sa natin ang tapunan natin ng basura. Diba? So marami. Pero ang tanong dito, meron ba tayong kagaya ni Jesus Christ na siya ang model natin? Meron ba tayong mga action na revolutionary na kailangan ng church ang mga revolutionary ideas na yan? Revolutionary action. Hello? Sa lahat ng area ng ating buhay, na hindi lamang tayo tahimik, kundi kumikilos, gumagalaw, binabahagi ang natutunan na laman, yung anointing mo, yung experience mo, yung kaalaman mo, knowledge, na pwedeng maging bahagi ng kagandahan ng isang komunidad. Ibinabahagi po yan. Yan ang mga revolutionary works na sinasabi. And that is, yun po ang hinahanap ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Hallelujah! Ito po, napaka-revolutionary.
Sa Ephesians chapter 1, verses 1 to 3. Ano po doon ang mensahe of all the revolutionary ideas found in the Bible? One that should shake us and wake us up is that God turns enemies into friends and is uniting people of radically diverse backgrounds into one beautiful and loving family. Take note, magkakahiwalay naman talaga tayo. May kanya-kanya tayong background. Ibang background ng Hudyo. Iba rin ang background. Ang mga kinagustuhan ng mga Gentiles. Pero napaka-revolutionary ng Diyos kung paano niya ito pinag-isa. Ang tawag doon sa mga Hudyo na naging believing Jews, ang tawag doon sa mga Gentiles na become believing Gentiles, now called a church. Napaka-revolutionary po. Walang gumagawa nun. Ever since ang Hudyo at saka mga Gentiles ay magkaaway. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, according to the Ephesians, pinag-isa niya ngayon ang dalawang lahi. Lahi ng mga Hudyo at lahi ng mga Hintil. Paano natin ito gagawin? Revolutionary! Ikaw, hindi ka nag-share. Dati kang anak ka na ng Panginoon. Yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, mahal mo, so hindi pa sila anak ng Panginoon. Ididikit mo sila ngayon. Through the evangelism. Through sharing the good news of Jesus Christ. Para tumanggap sila kay Kristo at magiging anak din sila ng Panginoon. At ikaw, dating anak ng Panginoon, ay magiging Kristiyano na kayong dalawa. That is revolutionary ideas. Amen po ba? Kaya ang sharing the gospel, witnessing. Alam niyo po, napakamahal pala ng isang tao ng pag-share ng gospel. Mantakin mo, lalabas ako ng pera, I have to pay 700 sa isa lamang kaluluwa. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? 700 pesos, isang kaluluwa lang yon. At ginagawa ko yan every Saturday. Paano mo yung pastor nagagawa? Binabayaran mo 700 pesos? Yes. Binabayaran ko. Para lamang siya makakilala sa Panginoon. At matapos siya makakilala sa Panginoon, tinatry ko ma-disciple, magbabayad uli ako ng another 7. Every meeting namin, 700. Paano mo yung ginagawa? This is a revolutionary idea. Sumasakay po ako ng rider, angkas. Move it. From us, going to Nabotas. Kasi nagtuturo ako doon sa Nabotas. You know? I share the gospel and I see to it. Pag drop off ko, nakakilala na siya sa Panginoon. Binabayaran ko siya ng 700. Hello? Mahal po ang kaluluwa. Hallelujah. Kung kailangan gumastos, so be it. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kaya nyo yan gawin. Kaya natin. Di ba yung mga katabi nyo sa sasakyan? Di ba yung mga nakakausap mo sa park? Di ba yung mga kaklase nyo? Di ba yung mga ka-office mate nyo? Ka-workmate? Ang tawag doon na kaibigan, kamag-anak, katsukaran, katalsikan ng laway, maging kaaway. That is revolutionary ideas. Hello? Ito po na pinag-iisa natin ang dating hiwalay na wala namang gumagawa, kundi ikaw sa tulong ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! So, i-ano po natin ito? Medyo matagal ito na usapan. Sige. Okay. Ito po, pangatlo. Ang totoong Kristiyano have a remodel life. Ano po yung remodel life? A changed man and an agent of change. Sabi po ng Romans chapter 12, 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Take note ha, nakikiusap. Sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, upang maunawaan niya ang kanyang kalooban. Umaunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo at kung anumang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang remodel life, nangangahulugan po ito, ang totoong Kristiyano, totoo talagang binago. Ang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, ang lahat ng lumang bagay ay nagsipawi na. Totoo pong binago.
Mahirap magkunwari ang binago. Ang sinasabi pong binago, hindi po yun nangangahulugan na hindi na nagkakasala, nagkakamali. Ang ibig sabihin natin, ang major na stronghold ng kanyang buhay ay talaga namang umalis na at wala nang kapangyarihan sa kanya. Maaring nakakagawa pa rin ng pagkakamali, nagagalit pa rin, naiinis, nagtatampo. Normal lang po yun sapagkat kung ilang taon ka bago nakakilala sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, yung taon na hindi mo pa nakakilala ang Panginoon, linukubang ka ng kultura, kaalaman, impluwensya, espiritu ng mundong ito. Let's say, you got born again when you were 50 years old. Yung 50 years old mo na yon, simula nung isilang ka at magkaroon ka ng diwa, pagkakaunawa sa mga pangyayari, ang impluwensya ng mundo, ng dyablo, ng impluwensya ng background mo, environment mo, nag-infiltrate sa iyo. In order na maalis po yan, for 50 years, no, napakatagal. Maaalis at matatransform yan by the power of the Word of God. That ye may be able to, by the renewing of your mind, so that you may be able to know what is good, acceptable, and perfect will of God. Yung renewing of your mind sa pamagitan ng kanyang Word. Hindi ka pa nagsisimba. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Hindi ka pa nag-aaral ng Bible. So, still, ang 50 years na linukuban ka ng impluensya ng mundo at ni Satanas ay mananatili sa iyo. Kaya, mahirap magbago. But if you are willing na gusto mo talagang matransform totally sa kapangyarihan ng Diyos, then, at alam mo, ang salita ng Diyos ang makakapagbago lang sa iyo, you spend much time in the Word of God, in prayer, in meditation, in studying the Word, listening the Word. Remember, hearing by the words of Jesus, by the teaching of Jesus, tayo po ay lumalago. Pero pag hindi tayo nakakarinig, ibang napapakinggan natin, ibang binabasa natin, ibang ini-spend ang buhay natin, ang oras at panahon natin, hindi po tayo lalago. Hindi po tayo matatransform. Hello? Ang transformation nag-i-exist, nag-o-occurs sa taong willing magpa-detoxify. Di ba marami tayong mga dumi, mga toxin sa buhay natin, ang kasalanan, ang sarili natin, ang kajabluhan natin, ang kababuyan natin. Di ba? Nade-detoxify lang yan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng kanyang espiritu, ng dugo ni Kristo. Ngayon, kung hindi natin yung kukunin, aalamin, ipapasok sa ating buhay, mananatili yung dumi, kasalanan ay nandoon. Hindi tayo matatransform. Ang totoong Kristiyano ay Kristiyanong binago ng Diyos. Transformed life. Kapag ikaw po ay na-transform, then you are now able to become an agent of transformation. Hello? Anong sasabihin mo na wala namang nangyayari sa buhay mong pagbabago? Pero kung ikaw ay binago talaga ng Panginoon, napakalakas. Nasasabi mo because of the grace and the love and the mercy of God and the power of God na nag-transform sa buhay mo. Hello? Kaya napaka-importante sa transformation process, the Word of God. Ang teaching ng Word of God. Ang pagdalo sa gawain, ang fellowship, napapalakas ka. Yung iyong personal prayer, yung iyong personal devotion sa Lord, yung mga factors na yan, yung mga elements na yan, yung mga activity na yan, ay kailangan mangyari sa buhay natin para lubusan nating matagpuan ang sarili natin that we are transformed by the power of God. Hello? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus, for the transformation because of His Word and His Spirit. Okay, so ang tawag po doon, meron kang remodel na buhay. Kasi mali yung model natin. Bakit remodel? Kasi yung model natin dati si Satanas. Di ba? Ngayon, si Jesus na ang ating model. So, ito po yung what is the spiritual meaning of renovation or remodel? Spiritual renovation is the process of being renovated
renewed, recreated by the love and presence of God with us. It's more of a story to enter into than a definition really. It's God's story and we're being written into the pages. Ito po ang kagandahan. Ang remodel po na sinasabi, si Jesus ngayon ang gumagawa ng istorya sa buhay mo, hindi ikaw. Kaya ang tawag niyan, His story. Buhay niya. Kaya nagpapatotoo tayo, di ba? Ang sinasabi natin, salamat sa Panginoon dahil kung hindi siya, mananatili akong biktima ng pornographic material. Mananatili akong bastos, balahura, makasalanan. Kaya pag na-recognize mo yon, I remember si Pastor Bong Saking, Bishop Del Yomas, Pastor Del Yomas, si Andrew Del Yomas. I know na mapapakinggan at makakarating ito sa kanila. Pagpalain kayo ng Panginoon, anumang ginagawa ninyo. Yung bang bagay na siniraan ka, ang sabi sa'yo, yan, ganito yan, sinungaling yan. Ano yan grabe yan magnanakaw yan Kung ano na pa, malaswa yan Di ba? Talagang siniraan. Alam niyo ang sagot niya, napakaganda ng sagot niya. Sabi niya dun sa naghatid balita. Sabi niya, alam mo, maling-mali siya. Maling-mali siya. Yung kinukwento mo sa akin, kulang pa yan. Sa kasamaan at kalaswaan ko. Talagang sobrang makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero alam mo, ang Diyos lamang nagmahal sa akin at siya lamang ang nagbago sa akin. Binago ako ng Panginoon. Hello? Ang ibig sabihin natin, yung remodel, kaya niya na. Dahil binago na siya ng Panginoon, hindi na siya nahihiya, siraan man siya. Alam niyo, ang sabi ko sa aking wife, sa aking mga anak, sabi ko, makinig nga kayo kung ano ang pinagchichismisan ako. Gusto ko mapakinggan kung ano ang sinasabi nila sa akin. At sinabi rin yun ni Jesus, di ba? Ano ang sinasabi nila sa akin? Actually, napipil ko yun na gusto kong pakinggan. Gusto ko nga napapakinggan na ako'y pinakamasamang tao sa mundo. Walang hihigit na kasamaan. Lahat ng kalaswaan, pagnanakaw, pagsisinungaling, immoralidad, gusto ko yung mapakinggan sa isang tao na nagsasabi sa akin. You know why? The secret? Praise God. And that become my testimony. Ganun ako. At maaring may hindi ka pa nabanggit, na mas malala pa, hindi mo alam. Pero salamat dahil binago ako ni Kristo. Hello! That's remodel! Ang remodel na tao po, siya yung totoong Kristiyano. Hello? Kasi kaya mong harapin, total ang Diyos na ang nagbago sa iyo. Di ba? Wala kang may pagmamalaki. Sino ako? Nung una po akong nag-preach when I was 18 years old 18 years old. Galing ako sa Bible school. Hindi pa naman ako noon graduate, nasa third year pa lang. O magpo-fourth year the following year. Nag-preach po ako, unang preaching ko. You know why? Yung mother ko, the late mother, my mother po, siya yung naka-observe sa akin. Nakaganon siya. Halos hindi niya ako matanggap. Halos nakatulala siya. You know why? Ang Diyos ay may sense of humor. Sapagkat ako po ay may sakit sa dila. Nag-grade 1 ako at the age of 8 years old dahil hindi po ako nakakapag-pronounce ng aking pangalan. Kaya nga yung Jeffrey naging Piwa, yung palayo sa akin Piwa, kasi hindi ko talaga may pronounce ang aking pangalan. In my age of 8 years old, tingnan mo yung biyaya ng Panginoon. Saka ako pinasok ng nanay ko, 8 years old, ako ang pinakamatanda doon sa lahat ng kaklase namin. 8 years old, nag-grade 1 pa. Dahil doon pala ako nakapag-pronounce ng pangalan ko. Mali pa nga Pero at least nakapagsalita. Ang tawag ba doon? Buyoy? Bulol? Or bulol? Sa iba, buyoy, Look at this. How miraculous thing that I received from the Lord is only by the grace of God. And here I am, preaching the good news about Jesus Christ. Lord, who am I? Who am I?
It is because of His grace and mercy that I have been called as a minister of His gospel. Now, I challenge you, wala pong imposible sa Diyos. Ang dami ko pong pinagdaanan sa biyaya ng Panginoon na panlalait. Dahil nga po, ang pronunciation ko napakatigas. Ang pronunciation ko, ang pagsasalita ko, dahil kakasalita ko pa lang ang dila ay matigas. At ngayon, lumalabas pa yon. May mga time na lumalabas. Inaalala ko parati na, Lord, this is your grace. This is your grace. This is you. That's why, God is making a story in your life. Yan po ang remodeling. Remodel. Kaya hayaan po natin na ang Diyos ang gumawa ng istorya sa ating mga buhay. I-allow natin siya. Ang totoong Kristiyano, inaalaw si Jesus na kumilos sa kanyang buhay. Inaalaw si Jesus na mag-drive ng kanyang buhay. Yan po ang mga remodel believers. Merong reformation. Kaya ang sabi ng Bible, therefore if anyone in Christ, he is a new creation. All things has passed. Behold, all things is new. Nais ko po kayong puntahan na what is the biblical meaning of transformation? Ito po, what is the biblical process of transformation? Ang transformation po ay meron siyang process kasi gusto natin maging remodel tayo. We distinguish the three layers. Number one, the transformation. Meaning to say, from non-being into being. And that is the creation of God. Ang creation ni Lord, from non-existence to existence. Ang ganda po ng Panginoon. Ibig sabihin, wala naman talagang pinagmulan, pero Diyos ang may gawa, then come to being. Ano po ba yung wala sa atin? Maaaring wala tayong pananampalataya, natatakot tayong magpagamit sa Lord, wala tayong knowledge, o ang puso natin ay magagalitin pa rin. Ang puso natin ay ano pa rin, yung self-centeredness pa rin. Wala talaga dun yung Christ. Then, let us ask the Lord na tayo ay matransform. Kasi kaya niya from nothing to something else. Yan po ang transformation. From nothing to something else. Na nagpo-form po siya into a remodel life. Then pangalawa, transformation from being deformed to being reformed in God's recreation of man. Ibig sabihin, nasira tayo ng kaaway. Winasak tayo, binalahura tayo. Ang buhay natin ay winala ng pag-asa. Yun ang gawain ng dyablo. Pero ang transformation nagsasabi, kapag si Jesus nag-take control ng buhay mo, ang mga dinakaw ng kaaway sa iyong buhay, ibabalik niya ng higit pa. Kasi ang purpose ni Jesus Christ, maluluwalhati siya, mag-glorify siya, pupurihin ng mga taong nakakita sa iyo. Ang buhay mo ngayon ay isa ng remodel life. Hello. Nagsashine na si Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Si Jesus na ngayon ang nakikita. Dati, nag-aaway kayo, malimit. Ikaw, na lalaki, gusto mo, parati kang panalo sa misis mo. O dili, magkakapatid, ikaw nakakatanda, parating gusto mo, ikaw ang masusunod. Wala kang kapakumbabaan. Wala ka kasi pa nun. Pero nung tinanggap mo si Jesus, inalaw mo si Jesus mag-take control sa iyong buhay. Sabi ni Jesus, sige, gagawa ako ng istorya sa iyo. Ako ang gagawa ng istorya sa buhay mo. Inalaw mo siya. Then become, nakita, nag-manifest ang bagong buhay. Yun ang sinasabi natin na remodel. A true Christian has a remodel life. A true Christian has a remodel life. So, then third, yun po, someone's becoming conformed to a divine human transformation. Model which introduces a person. Ito na po yun. Yung binago ka na ng Panginoon, si Jesus na ang kawangis mo. Para bagang isang sculpturista na meron siyang picture na ginagaya. Magdidibo siya, gagawa siya sa kahoy, out of the wood, tinitingnan niya ito, tapos kukopyahin niya, tatanggalin niya yung kung makinis ang iyong mukha, na hindi katulad ko, pagagandahin niya, matangos ang ilong, pagka hindi gaano matangos, aayusin. Hanggang ang picture na ito ay kamukha na nito. O ang
ang rebulto na ito ay kamukha na ng picture na ito. That's how the Lord wants us to be. Alam nyo, yung creation ni Lord, di ba? We are created in the very image of God. Yun po ang kauna-unahang nais niya. Then secondly, we become like Jesus Christ. We are created in the likeness of Jesus Christ. Alam po ba nyo na isang araw may nabasa ako, nakalagay dito, sabi, made to worship. Di ba, napakagandang pakinggan, ano? We are made or created to worship. Hello? Maganda yon, pero hindi kompleto. Bakit? We're not just created to worship. We are created to be likeness of Jesus Christ. Na maging kawangis tayo ni Jesus Christ. Then, ang worship is only a part of being like Jesus Christ. Hello? Kasi kung tayo ay ginawa ng worship, every Sunday lang tayo magbe-benefit ng worship. Or hamba, kumakanta ka, or namumuhay ka lang. Pero the entire of your life, hindi po worship. Kundi ang entire of life mo, papunta ka doon na maging kawangis ka ni Jesus Christ. Bakit remodel? Kasi before, ang mukha baga natin, si Satanas. Di ba? Hello? Pero ngayon, ang mukha na natin, si Jesus Christ na. Pwede po bang pakitingin sa katabi nyo kung si Jesus na nga yung mukha na yan? Oh, wow, si Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. No? Have you seen that? Na si Jesus na ang image? Oh, praise God. Oh, praise God. Sabi nung banda rito, napakinggan ko, sabi, Pastor, hindi naman ako maniniwala. Nagkakasala ako. Pagsasabihin kong kamukha ni Jesus, magkakasala ako. Ayokong magsinungaling, di ba? Parang ganun eh. But anyway, yes, you and I, being made by the Lord in His own likeness. Ginawa tayo ng Panginoon sa Kanyang wangis. Yan po ang ibig sabihin ng remodel life. Okay, so, this means change of their very nature or a change at the heart of who they are. We experience a transformation in the heart when we receive Christ. We become a new creation. We are born again. To become children of God, we receive the Holy Spirit. Ito po yung transformation. Tinanggap natin ang Panginoon, naging bagong nilalang tayo, na born again tayo, nakatanggap tayo ng Kanyang kapangyarihan. Now, ayan. Then finally, the last. Ang isang totoong full-blooded Christian is an activist for God's glory. Yan. You and I become an activist for God's glory. What is an activist person? An activist is someone who is active in campaigning for change. Normally, sa political or social issues. Activism is what activists do. That is the methods they use in order to bring about change, peace, protesters, and the right to protest. Tingnan niyo po kung paano tayo sinasabi na activist. Ibig sabihin, aktibo tayo sa paglaban sa mga may karapatan, sa katwiran, sa kabanalan, laban sa kasalanan. Dapat ang totoong Kristiyano, aktivista doon. Hindi yung ibagsak ang gobyerno kung ano namang paninira. Hindi po ganon. Ibig sabihin, lumalaban tayo sa karapatan, sa katwiran, sa kabanalan, sa kaayusan, sa kagandahan, sa kabutihan, at sa kapayapaan. Pinaglalaban natin yon. Aktivista tayo. At yun po ay nangyayari kapag ang isang iglesia ay nagkakaisa na gumaganap ng pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Sapagkat ang pinapagawa sa kanila ng Panginoon, yun ang dapat at nararapat gawin. At yun po ang magkikreate sa atin na maging aktivista tayo. So, sabi po dito in Acts 2:43-47, tingnan po natin yung prinsipyo ng pagiging aktivista. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need.
Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ang napakaganda po sa text na ito, nagsasabi siya na araw-araw sila sa templo. It doesn't mean araw-araw tayo sa church, kundi sa gawain ng Panginoon. Kapag hindi ka, halimbawa, nakadalo, nagpipray ka doon, at least nakakonect ka sa gawain. Alam nyo, napakaganda ngayon ang panahon natin in this particular season and time. Sapagkat open na sa internet, sa mga wifi, sa connection, sa social media, napapalapit ang bawat tao nagkakakonect. So walang dahilan ang tao na hindi o ang Kristiyano na hindi makaganap sa kalooban ng Diyos. Walang dahilan. Meron man, kapuranggit lang yan, and eventually mawawala na yan. Kasi linapit na tayo ng Panginoon sa gawain niya. Ang pagiging aktivista, hindi po yung aktivista ng mundo, kagaya ng mga rebelde. Hindi po ang tinutukoy ng Diyos. Pagiging aktivista, active ka, nagpa-participate ka, nandun ka, nakikibahagi ka sa anumang gawain, faithfully, loyalty, passionately, devotedly, sa gawain sa Panginoon. Amen po ba? Yan po ang mga totoong Kristiyano. Kung hindi ka active, hindi ka talaga Kristiyano. Kasi saan ka magiging active? Sino ang pinag-aaktiban mo? Naalala ko tuloy yung sinabi noon naikwento ko na ata Merong church na after 10 years, pinalo up ng kanyang supervisor yung pastor. Sabi niya, kumusta na yung kasi ang member noon na naiwan ay nasa 100. After 10 years, tinanong siya ngayon ng pastor. Sabi niya, yung supervisor, sabi niya, Pastor, kumusta na yung fellowship, yung church, yung mga members? Sabi nung pastor na may handle nung church, sabi niya, ay, Pastor, sila po'y active lahat. Di natuwa naman yung supervisor. Sabi niya, talaga? Paano mo naman sabing active? Kasi ganito po yun Yung 50% po active sa Lord. Yung another 50% is active sa world. Mga active po sila lahat. Hello? Saan po kayo doon? Active sa world o active sa Lord? Hello? Ang pagiging aktivista po, active yan sa Lord. Hello? Yung para bagang iniisip mo, gawin lang nating model yung mga di ba? Umuulan, yung nakaraang LGBT, nila, mga, umuulan yun na dumaan kami doon, katraffic-traffic, wala silang pakaulan kahit umulan, marcha doon. Di ba? Marcha sila. Ipang mga kalandakan nila yung kanilang kagustuhan. Mabuti na lang po, hindi natuloy yung programa nila kasi lumakas ang ulan, nagkabasaan yung mga But anyway, we don't pray for that. But the point is, higitan natin sila. Sabi nga ng Bible, kung hindi natin hihigitan ang katwiran ng mga Pariseo at Eskribang ito, hindi kayo makakaakyat sa langit. Ibig sabihin, may katwiran na nasa katotohanan ka, yun ang pagiging aktibo natin. Ay, yun ngang nagpaparada kahit may sakit. Pagpunta ba naman sa church, kahit may sakit, tuloy! Ang gawain na ito, hindi magawa dahil may sakit. Hindi, tuloy yan! Di ba, yung ganong ilagay natin sa isip natin na walang pwedeng humadlang sa kaaktibihan natin. We should be an activist for God's glory. At marami po tayong mga dapat gawin sa church, sa gawain sa Panginoon, na gusto ng Panginoon, magdidesisyon ka. Magiging aktibo ka sa Kanya. Huwag na nating isipin yung mga dahilan na para tayo hindi sumama sa gawain o gumawa ng gawain ng Panginoon. Ang isipin parati natin, ano yung pwede kong gawin sa kabila na ako'y may kahinaan, may karamdaman, pero may magagawa pa rin ako dahil ako ay deboto, aktivista ako para sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Woo! Pakisabi po sa katabi mo, ikaw pala ay radikal. Then, ito pa, ikaw pala ay revolusyonaryo. Hallelujah. Ikaw pala ay remodel.
then ikaw pala ay aktivista. Praise God. Yan po ang totoong Kristiyano. Yan po ang totoong Kristiyano. Pag wala po tayo doon sa apat na yon, pag-iisipan po natin ang ating salvation. Pag-iisipan po natin ang ating Christian walk. Pag-iisipan po natin ang ating model. Kung sinabi yun, ginawa yun ni Jesus, sinabi ni Jesus at ginawa ni Jesus, wala po tayong dapat gawin kundi sundin ang kanyang mga lakad. Remember that you are Christian and you are a Christian like Jesus Christ.